Okay, sa wakas, andito na tayo sa may Mega World Iloilo Business District, kung saan, or Business Park, kung saan may kita yung Festive Walk Mall, kung saan isa ito sa pinaka-recommended din talaga ng ating mga nakakausap na kikilala dito, nakasalubong dito sa Iloilo City. Kasi nagtatanong ako dito na ano nga ba ang madalas pinupuntahan ng mga dayo, ng mga namamasyal na mga tao na hindi taga Iloilo. So yun ang maliban sa Haro Cathedral, sa Mabolo, maliban sa mga Esplanade, is isa rin itong nire-recommend nila itong Festive Walk Mall. Yun nga lang, hindi nila sinabi na Mega World pala to. Hindi na sinabi na Mega World Business Park, no? Sabi lang nila Festive Walk Mall. So akala ko yung hiwalay siya, like Festive Walk Mall lang talaga siya, like tapos sa unahan mga baybahay, sa unahan palengke, tapos sa unahan kalagitnaan merong Festive Walk Mall. Tapos ang sabi nung tinanawangan ko doon sa aking accommodation yung secretary doon kung ano nga bang meron sa Festive Walk Mall or Festive Walk. Sabi niya ay ano daw siya, isa siyang parang galaan pasyala, no? Lalo kapag kagabi, pang nightlife kumbaga ba. So naisip ko pag nightlife, so ano siya, inuman, no? Parang maximum, parang walking street ng Angeles, di ba? Oh, na parang maximum and puente ng Cebu, na parang saan pa ba? Mga ganyang lugar sa Makati, di ba? Or sa Pasay, sa Manila. So akala ko ganun yung lugar nila na tinutukoy, or sa may riverbank sa Marikina. Parang ganun na Festive Walk na inuman, ganun, galaan. Or sa Davao naman na para siyang MTS, no? Or Matina Town Square. So yun pala, mall pala talaga siya, parang Trinoma, na parang Ayala, na parang SM, no? Ayala, Trinoma. Yun ang kayang madalas na kamukha, tsaka yung mga festival mall. Yun pala, no? So itong Mega World, ulitin ko lang just in case na hindi nyo napanood yung isa kong vlog. Ito siya ay Mega World Mega World Iloilo Business Park, 72 hectare. Okay? 72 hectare. Kung ikaw ay taga Cebu, sa siguro nakapunta ka na ng Mactan New Town Mega World, no? So ang lawak na lang lugar ay 30 hectare. Tapos so ikaw naman ay taga Davao City nanonood nito. Although wala pang nakatayong mga gusali sa Davao Park District dyan sa likod sa Maylanang, pero meron sila dyan, Mega World, no? Developed by Mega World. 11 hectare lang. So kung may makita ka dyan mga gusali sa likod ng SM Lanang Premier, so may dyan, may mga under construction ng mga condominiums, mga offices, basta mga gusali, mga high-rise building. So yun ay 11 hectare, Davao Park District by Mega World, 11 hectare. So ito dito, 72 hectare. So sa Lapu-Lapu, Mactan New Town is 30 hectare. So ibig sabihin, kung nalalakihan ka na sa Mactan New Town na Mega World, what more dito sa Mega World Iloilo? Kasi 72 hectare, no? Hindi man na nakakalahati. Oh, tapos si Davao lalo na, no? So mga mga 20% lang, 30% ang laki ni Davao Park District by Mega World. So ngayon, ang gagawin natin, since Festive Walk Mall talaga, kumbaga isa talaga to sa nasa listahan. Maniwala kayo, hindi ito nakasulat dito. Nilagay ko talaga sa listahan sa ating itinerary. Ayun, Mandurriao, di ba? So dapat kagabi ko na to pinuntahan. Kasi pumunta ako ng SM kagabi, Mandurriao, kasi gabi na nga ako nakalabas kahapon. I mean hapon na pala, kasi dumating ako ng Iloilo early morning, like alas 5:30, no? Nakalapag sa Kabatuan Airport, Iloilo. Tapos natulog sa lodge, nagising ng alas 12, no? Imedya ng tanghali. Tapos lumipat sa aking accommodation kasi hinahanap ko pa yon. So natulog ulit, tapos nagising ng alas 6. Ayun. Ay, hindi pala nagising. Hindi pala natulog nun pagka natin ko sa accommodation. Lumabas na ako at kumain. Tapos yun, naglakad-lakad. Tapos papunta ng Mandurriao. So, yung dumating ako ng Mandurriao, gabi na. Tapos SM yung pinuntahan ko muna. Tapos yun, blinag ko yung SM review. Tapos blinag ko rin yung Mandurriao. Yung kaya lang highway diversion. Tapos yun, ang business park is hindi ko pa napuntahan. Tsaka ito, Smallville. Saan to ba na kaya makikita, Smallville. Nakasulat, Smallville, tapos Gaisano Capital. So itong Gaisano Capital, di ko napuntahan kagabi kasi alas 8, sarado na pala. Alas 7 ako nakalabas ng kagabi para mapunta sana ng Gaisano Mall. Tapos, yun na nga, Mega World. Ito yun, nakalagay pala Mega World. Pero hindi sinabi na ang Mega World tsaka Festive Walk Mall ay isa lang pala, no? So hindi sinabi ni ating na nasa counter ng ating tinuluyang bahay, kwarto.
So yun, Festive Walk Mall. So ngayon, dahil nga Mega World siya, meron siyang mga common talaga sila na establishment doon na kumbaga parang trademark nila pa. For example, ito Emperador. Yan. So kung pupunta kayo sa sa Davao Park District likod sa SM ng Premier sa mga taga Davao, makikita nyo to. Yan ang Emperador. Meron tayong ganyan. Tapos ang hindi ko lang makita dito na meron sa Davao is yung Clock Tower. International Clock Tower. No, meron tayo sa Davao, dito wala pa. Famous yun, sikat. O hindi naman to. Building to, gusali, no? Parang hotel. One Madison Palace Place. Okay, so tatawid tayo dito. Antayin natin, 7 to 70. Papasalan natin to dito. Keytown. Korean style, oh. Kaya pala Keytown kasi Korean town siguro yan. So ito si Festive Walk Mall, para sa talagang ng mga Robinson Ayala yung kanyang style. Yan si Doggy. Festive Walk, Food Hall, Mega World Cinemas. Okay, tawid. Iyon, no? So syempre for this video na is Festive Walk Mall. Pero isasama natin tong labas para makita natin yung itsura kung gano'n nga ba kaganda si Festive Walk Mall sa may Mega World, Mandurriao, Iloilo City. Ito yung kanyang labas. Di ba? Ang ganda, no? Emperador. Tapos yun yung akyatan natin dyan mamaya. Tatawid tayo doon sa taas. Tapos papasok tayo doon sa loob nila para makita natin kung gano'n kaganda sa loob. So sa labas pa lang, maganda na nga. Lalo pa sa loob. Kita mo naman, maraming tao mga namamasyal. So basahin natin, Festive Walk Mall, Iloilo. So ito, Wikipedia, no? As usual, Festive Walk Mall or Festive Walk Iloilo is a lifestyle mall development under Mega World Lifestyle Malls. Located along Mega World Boulevard inside the 72-hectare Iloilo Business Park, Township of Mega World Corporation in Mandurriao, Iloilo City. So ilang ilang kilometro or yung yung kanyang hektarya or size or laki. Opening date kailan? June 30, 2018. Developer Mega World Corporation. Mega World Lifestyle Malls Management. Number of stores and services to be announced. Airport lang to be announced. Number of anchor tenants. So 4. Ano ibig sabihin ng anchor tenants? Let me know in the comment box. Total retail floor area 99,000 meters squared or 1,070,000 square feet. Number of floors, so third floor. Not bad. Third floor. Tapos parking, meron silang 1,000 slots. Malaki, no? Tapos launch in 2018. The 3-level main hall has 19,000 square meter of gross floor area and is Mega World's first and biggest full-scale lifestyle malls outside of Luzon. So meron na palang Mega World Mall or meron na palang Festive Walk or Mega World Cinemas or Mega World Mall sa buong sa Manila. Meron ba? Sa NCR? Pa-comment nga dyan. Anyway, mamaya pinabatay hanapin after, no? Okay, featuring a design inspired by Ilonggo's love for the arts, culture, and celebrations. Festive Walk Mall won the highly commended award for Best Retail Architectural Design at the 2018 Philippines Property Awards. Festive Walk Mall is well connected via covered walkways to the Festive Walk Mall Annex. So ito yon annex, no? Yan yon. Okay, tuloy ang pagbabasa. Okay, Festive Walk Mall. Okay, Festive Walk Mall is well connected via covered walkways to the Festive Walk Mall Annex, Festive Walk Parade, the Iloilo Business Park Transport Hub. Okay. So puntahan natin ito ngayon, no? So tatlo ang hanapin natin dito sa sa pagre-review natin ng ng Festive Walk Mall. Yung kanilang Festive Walk Parade, hahanapin natin ito kung saan. Tapos yung Iloilo Business Park Transport Hub. So parang sa IT Park sa Cebu. Meron silang meron silang harap ng Ayala Central. Merong doon, merong tapat doon, merong sakayan ng mga bus. Ito yun, Festive Walk Mall. It's well connected via covered walkways. So yan yung walkways natin tutukoy. Tapos
towards, no, to the Festive Walk Mall Annex. And Festive Walk Parade. So yung Walk Parade, saan kaya yun? Hahanapin natin, itatanong natin kung saan banda. Tapos, itong Iloilo Business Park Transport Hub. So nakikita ko na yun sa ibaba, ilalim. Okay, so ang hanapin natin yung parade. Ano yun? Walk Parade. Okay, so parte ng ating gano'ng nga mga pagkaganda si Festive Walk Mall. Labas pa lang, maganda na, kitang-kita na natin. So wala nang duda. Wala nang argumento pa. Pero syempre pupunta muna tayo dito sa sa Emperador, which is common yung kanyang itsura. Doon sa nga natin sa may Davao, no? Sa may Davao Park District. Through the scripture, Mega World Iloilo Business Park, peace tribute to the General Martin Teofilo Delgado, the great hero of Panay Island. Birth, November 11, 1858, Santa Barbara, Iloilo. Date, November 12, 1918. Culion Island, Palawan. Ba't doon siya namatay? Di ba may mga doon mga kitong? Delgado's love for the Philippines and the Filipinos drove him to fight bravely for the liberation of the country during the revolution against Spain and the Philippine-American War. This work of art portrays the general sense of valor in the pursuit of freedom. Bronze sculpture created by Jean Siran Pagan, MMX51. Ano ibig sabihin yan? Kalimutan ko na yung Roman numbers, no? So, di ba nagsimula ang na-discover si founded si Iloilo is 1968? I mean 1568. Okay, tama. So, okay, never mind. Proceed, move on, no? So, ito yung Emperador Grande. So, baka ito yung tinatawag na na festive parade or walk parade. Right, so ito na yung festive walk parade. Tapos may nakalagay na K-Town, tapos karon Korean character. So ibig sabihin ng K is Korean, panigurado, no? Korean town. So welcome to festive walk parade. Galing, no? So picture taking sila. Daan muna tayo dito habang di pa sa nakapag picture taking, capture. Ganda ng lugar, oh. Review to sa Festive Walk Mall or Festive Walk Mega World. So tatlo ang pupuntahan natin, yung loob talaga ng ng Festive Walk Mall at ito Festive Walk Parade and Festive yung bus hub. Basta yung mga terminal ng mga bus. Ganda, no? Tapos marketplace. The marketplace. Galing, ganda rito. Daan-daan natin dito. Shared Sea. Hindi ko pa to nakita sa kahit anong mga vlogger dito sa Iloilo. Yung nakita ko lang talaga laging pinopost at binablog ay yung Esplanade. Ayun, ganda nga. At meron ako nakitang bago sa aking paningin. Ano kaya to? Ano yan? Porto's ice cream. Ano siya? Porto's ice cream. Ice cream. Pero ba't ba't? Yung cone niya to. Yung cone. Kailangan iihawin. Ito na yung finished product. Ito na yun. Bread. Okay. Nice. Okay, so tuloy tayo sa Festive Walk Parade. Ito na yun, ganda. Wala pa ako nakitang na-feature nito sa YouTube or sa Facebook man. Basta yun, nakita ko na talaga na mga pinifeature na mga gandang location sa Iloilo or mga tourist destination ay ang Esplanade. Yun, sana all. Galing, wala na, Panalo na to mga gala. Oo, walang sinabi yung dito. Yung aking binablog na Crocodile Park. Walang sinasabi yung aking binablog na Global Town, Davao DGT. Davao Global Township. Walang sinabi, Ganda dito. Walang sinabi dito yung binag ko na, ba yun? Big Bang Park. Okay? Walang sinabi dito yung binag ko na, ba yun? Dami rin kasing ganito sa Davao, hiwa-hiwalay nga lang talaga, pakalat-kalat, hindi pala pakalat-kalat, hiwa-hiwalay. Yun, so tapos na tayo dito sa Festive Walk Parade. Ganda ng mga gusali dito, lalo pag araw. Hindi ko alam kung araw,
Parang feeling ko mas maganda to talaga to kapag kagabi. Mas impressive, mas attractive, mas mapapawaw ka. Galing, ganda dito, no? Para kang ano, puti, para kang wala sa Pilipinas. So, ayan na naman tayo, no? Kasi, alam mo naman talaga sa Pilipinas, kaya pag makakita tayo ng mga, pag makakakita tayo ng mga ganitong lugar sa Pilipinas, masasabi natin parang wala tayo sa Pilipinas. Alam niyo bakit? Kasi sa Pilipinas, very common kasi. Yung may mga wirings, di ba? May mga basura, may mga kalat. Alam niyo yun, di ba? May mga sidewalk vendors, pero dito wala kang makikitang ganun. Kaya masasabi mo parang wala sa Pilipinas. Okay, so sa mga nanonood dyan, mga abroad ngayon, so ito bang lugar na to, ito for example, ito talaga, in particular, yung nakaharap yung ating camera, ito ba ay common dyan sa lugar nyo? Nakikita nyo ba to sa Spain, sa Canada, sa US, sa Japan? Ito ba ay common sa Taiwan, Hong Kong? Saan ba? Sa Holland, Germany, kung saan kayo nanonood dyan, no? Maraming mga OFWs tayong mga nanonood nito. Tsaka yung iba naman, hindi lang OFWs, talagang ano sila, mga tawag nito, mga nakatira na sa ibang bansa. Ganda ng lugar, di ba? Kaya hindi natin masisisi ang mga kapwa Pilipino, kahit ako, na masasabi natin parang mula sa Pilipinas, no? Kasi tayo dito kasi sa Pilipinas talaga, yung settings talaga ng lugar natin, more on may mga head wires, di ba? May mga gawad ng kuryente, napakadami, may mga basura sa gilid-gilid, mga sidewalk vendors, mga homeless, di ba? So dito sa lugar, since merong mga marshal dito, panigurado bawal ang may mga maninita talaga kapag may mga matutulog dito ng mga homeless. Mga street people, street light. Diba? Ang ganda ng lugar. Walang sinabi ang dito para sa akin na ito, akin lang opinion to. Since beauty is subjective nga, mga gala, depende sa ating preferences, sa ating influence, no? So for me, masasabi kong walang sinabi, walang binatbat si Araneta City. Walang sinabi si Araneta City, walang sinabi si Ayala Business District sa akin dito. Lalo na sorry sa mga taga Cebu, hindi naman sa mas maganda sa akin. Mas gusto ko to. Noong una, at syempre impressive naman talaga, walang duda din, walang argumento diyan sa IT Park, tsaka sa Cebu Business District. Pero ito bago, iba. Baka ganun lang talaga siguro, no. Nananawa na tayo sa setup ni Ayala. Sa setup ni Ayala, no. Ang galing, ganda ng mga gusali, parang drawing lang na, alam mo 'yon. Akala mo drawing lang, exhibit lang, 'di ba? Yung parang walling lang talaga siya, na parang painting lang, pero legit 'yan, totoo 'yan. Di ko lang kung ano meron diyan. Icor pala siya. So far ito lang yung pinakamagandang Icor sa buong Pilipinas na napuntahan ko. Icor sa Baguio, walang sinabi, no, sa ganda nito. Icor sa Davao, Icor sa Manila, walang sinabi. So ito na yung pinakamagandang Icor. Kasi ang mga Icor madadaanan natin kahit sa kalye, no, sa mga mega city. HUC, no, highly urbanized city. Pag highly urbanized city, maraming mga BPOs yan. At hindi mawawala ang Icor, mga teleperformances, Icor, mga BXI, ano pa ba, mga Accenture, mga basta marami, no. Ang ganda, galing. Walang masabi talaga, as in super legit, napakaganda. So ito yung tinatawag ito yung tinatawag na urban development. Yung dating walang nakatirang lugar, Talahiban, dating bakanting lote, ayan, tinayuan ng mga gusali, mga condominium in residences, nilagyan ng mga opisina, mga financial hubs, banks, tsaka shopping malls. Diba? Ang galing, no? So, iba talaga ang nagagawa ng pera. Pero siyempre, nakatulong yan. Natawag naman dyan, win-win situation. No? Nakatulong sila sa mamamayan ng mga taga Iloilo, o taga saan ka man, sa Davao, mga Davaoeño, Cebuano, Manileño. Nakatulong sa mga Pilipino ang mayayaman, mga malalaking korporasyon, mga corporate world. Okay, so ito na yung tapos na tayo sa Festive Walk Parade. So dito tayo sa Iloilo Business Park Festive Bus Station. Iloilo Business Park Transport Hub.
taxi. Puntahan na natin. Ito na yun eh. Ilalim nito terminal, di ba? Transport hub. May mga pagkainan dito. Jumakhan, Mr. Goldshake, Fresh Fruits. Fresh Fruits. Okay, daanan natin to dito. May mga panin na rin, ang dami oh. Bibili ka ng pagkain dito tapos dito ka uupo. Yun, pick up coffee. Alam ko yan, pick up coffee yan. Tingnan natin kung pick up coffee ba nga ba yan. Na first time ko yan na tikman sa hindi. Una ko siya nakita sa may Ayala, Makati. Tapos, una kong natikman sa may Lapu-Lapu, sa MIPS. MIPS ha? Basta doon sa may malapit sa may 0%. Okay, mamaya, balik tayo dyan. Vlog muna tayo dito sa loob. Festive, Iloilo, Business District, Transport Hub. Puntahan natin kung ano mga sasakyan o mga routes, no? Ang meron dito. Kasama to sa ating review sa Festive Walk Mall. Yun, napaka maliwalas, napaka spacious, mataas ang roofing, kaya hindi siya congested or hindi siya hindi siya suffocation, hindi ka masusuffocate, no? Kahit pa sabihin natin napaka-direct siguro ng init ng araw, pero okay lang, hindi mo mararamdaman kasi ang ceiling, no, mataas. Ito yun, nakilang terminal. So sana ganyan kayaman ang Pilipinas. Ibig ko sabihin ng Pilipinas kasi ang hirap kasi gumawa ng mga proyektong gaya nito. Kasi may budget naman, may pera naman tayo talaga. Kinukurakot na nga ng mga tarantado, mga politiko, di ba? Ng mga mandarugas, mandarambong, ng mga politisyan natin. Kinukurakot sa sobrang daming pera. Kaya ito mga ganitong mga development, ganito ng mga facilities, afford natin to. Ang problema nga lang ay ang tagal naman maapurbahan, di ba? Hirap maapurbahan yan kasi hindi nila basta-basta apurbahan yan kapag wala silang makukurakot, wala silang makukomisyon na malaki-laki, di ba? Kailangan busugin mo na yung bulsa nila. Kapag wala sorry talaga, sabi nga ni Vice Ganda na ang boses na ni Ann Curtis parang corruption lang sa Pilipinas. Hindi natin gusto pero wala, nasanay na lang, di ba? Sakit, no? Parang parang nanonormalize na wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kundi tanggapin. Gano'n talaga sistema sa Pilipinas na hindi natin alam kung kailan matatapos yung gano'ng sistema. Martial law. Kasi sino naman ang magiging presidente pag mamamartial law, di ba? So hirap 'yun. So yun lang, nanonormalize natin yung pagiging corruption. Ito nakakaingit, di ba? Nakakaingit ang Mega World. Nakakaingit itong lugar na to. Bakit hindi to magagawa-gawa sa ibang mga lugar? Sa mga private public areas, di ba? Mga government owned or mga public owned na mga lugar. Ano sa tingin nyo? Di ba nakakaingit, no? So wala tayong masasabi kundi sana all. Di ba? Presko yung hangin. Hindi masikip. Wala kang makikita mga natitinda, talagang organized ang lugar, kumbaga. Matindahan na sa labas, di ba? Nakapila yung mga tao. Yung sa IT Park naman, sa harap ng Central Block pala, Block pala yun, Ayala Central Block. Yung kailang naman doon, transport hub ay may mga mga natitindang tubig sa loob. So dito wala kang makikita. Nasa labas talaga sila. Okay, so tapos na tayo dito sa kailangan transport hub, Festive Walk Transport Hub na napakaganda, napaka-organized. Di ba? Napakalinis. Napaka-presko. Mataas ang roofing, ceiling. Wala makikitang mga vendors, wala makikitang mga natitinda. Meron pala Greenwich at takoyaki. Tapos may CR na magaganda. So gagawin natin sana tayo aakyat dito para makadaan sa sa covered. So, covered walkways, no? Covered walkways ang tawag nun. Hindi siya footbridge, no? Kasi diba, footbridge, parang from the word itself, footbridge, no? So, parang foot lang yung makakadaan. Footbridge. Maliliit lang, no? Okay, punta tayo dito. Parang dito yata yun dadaanin. Or yung way. Okay, pasok tayo dito. Ito yung loob ng ng marketplace, Ganda.
The Marketplace. Parang meron akong kitang marketplace. Saan ba yun? BGC? Wala, no? Saan ba ba? Parang nakakita na ako ng marketplace. Pa-comment na dyan mga kagala. Basta na-vlog ko na to minsan. Ganda. Wow. Galing. Parang gusto ko pa pumunta sa pinakamataas nito. Baka meron tayong makikitang mga dungawan, ano? Kasi dapat doon lang tayo dadaan, no? Para sa covered walkway papuntang Festive Walk Mall. Pero try pa rin natin dito. Ay, hindi. Third floor pa pala. Yan, nakalagay ko. Festive Walk Mall. This way. Government offices. Supermarket. More shops. Parang walang dungawan, no? Metro Pacific. Iloilo Water. Oh, dyan sila magbabayad, no? Kasi ito, Bureau of Immigration. Ayun, hindi second floor, no? Si Mamang Guardia, mali ang sabi niya. Third floor pala. Third floor. Pwede pala doon sa second floor, pwede rin sa third floor. Ay, okay na to. Sa third floor na tayo para mas makikita natin yung ano, yung area. Yun, no? Nice. Oh, di ba? Ang ganda, no? Festive Walk Mall. Kasama kasi yan sa amenities, no? Amenities. Kapag nasa Festive Walk Mall ka, pupunta ka ng ano, Festive Walk Mall, kasama na to sa makikita mo talaga na, wow, ang ganda doon sa Festive Walk Mall. So, it doesn't mean na Festive Walk Mall is Festive Walk Mall alone. Kumbaga may kita mo, Festive Walk Mall, ibig sabihin yung daan, yung lugar, yung mga nakapalibot sa Festive Walk Mall. Ganda, oh. Diba? Oh, ayos. Oh. Dito naman sa kabila. Tingnan natin yung ano meron sa, ano makikita natin. Yun, no? Kaso nga lang, may ano, no? May mga shadow ataw dito. Mga sparks sa mga pailaw. So, hindi siya ganun kalinis, no? Medyo foggy. O, yan. Dito na area. Galing. Ang ganda. Aba. Ngayon, pwede ko na isama sa pinaka-unique at isa sa pinakamagandang mall itong si ano, no? Festive Walk Mall sa buong Pilipinas. Iyon. Dito na tayo sa Festive Walk Mall na. Ay, hindi pa pala, no? Hindi pa tayo nakapasok. Ang galing. Yun, no? Tapos may pa-fountain pa siguro yan dyan. Kaso wala na ngayon. Oh, ang ganda dito, oh. Kaso may ano, may tawag dyan, yung 3D billboard. I mean LED. Kaya di natin makikita masyado si ano, ang mga gusali dito. So try natin mag-review sa Mega World Business Park. 72 hectares, Mega World Business Park. Sa araw naman, no? Kasi iba ang view sa araw, makikita natin yung mga gusali talaga. Pero pag gabi, iba rin ang ano, itsura niya kasi mas sa mga pailaw-ilaw, no? Talagang ma-appreciate din natin lalo. Okay, pasok na tayo sa loob. Or maghahanap din ng mapapasokan, yung daan, papasok. Mixed-use development, urban. Mixed-use urban development, financial hub, BPO industries, shopping malls, entertainment places, shopping districts, siyempre sinsort ang ano, pintuan. May mga ganito pa, oh. Wala to sa ibang mga mall, ha. Oh, sapatos, check. Hawakan ng bata, check. Huwag hawakan ang ano, yung handrails, wrong. Huwag madala ng aso kasi wrong. Huwag ilagay ang paa sa gilid, wrong. At huwag madala ng ano, push carts or carts. Yun. Hala, ako'y nag-i-enjoy ba? Totoo. Oo, nag-i-enjoy yan. Ano? Yung abang link ko na sigala dito sa ano, sa Mega World, ang ganda. Oh, meron dito natitinda, ano, ahente pala tawag dito. Tingnan natin kung meron bang ganito din sa Davao. Mega World
Emperador, meron tayo. Tapos meron tayo dong TikTok clock, O'Clock Tower, clock tower na wala dito sa atin meron. Anong pangalan ng ano, ma'am? Ng ano yan? Ng gusali. Lafayette. Ha? Lafayette. Lafayette? Lafayette. 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 Asan dito? Okay. Meron yan sa Davao, sa Cebu or sa Manila. Manila. Meron kaming project dun sa Manila. Sa may Eastwood Libis. Yung ano doon. Okay. Eastwood Libis is Quezon City pa rin, no? Quezon City. Boundary sa Taguig. Hmm. Tapos sa Cebu wala. May Mega World ba sa Cebu? Meron sa Cebu. May Mega World din ba sa Cebu? Ay, nasa meron Mactan pa. pala, Lapu-Lapu. Mactan Oo, yung tama. Sa Davao is meron kami doon 11 hectare, Davao Park District. So meron kayo doon, Santras kasi tatayo doon eh. Santras. Oo. Hindi to Santras. Dahil kay Mega World. Direct kay Mega World. So walang ganito doon. Wala. Wala. Pero Mega World pa rin yung nandun, di ba? Oo, Pero Santras. Oo. Parang mas maliit lang yata yung sa Santras para dito. Ganda nito. Lakas maka-European style. European talaga yan. No, European inspired. Galing. Nakabita ka na marami na. Kumusta? Okay naman. Okay naman. Very good, no? So, good luck. I wish you all the best and good luck. Sana makabenta na marami. Libre kayo ng ano yan, Yonit, pag nagtitinda. Sana all, no? Siguro. Kasi kung libre, no? Lahat mag-a-apply Sana dito. meron. No? Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Uy, baka gusto nila, may nanonood dyan. Mga viewers natin galing sa ibang bansa, no? Baka uwi ng Pilipinas for retirement. Kasi sa totoo lang, ito makinig kayo mga hagala dyan. Sa Pilipinas talaga, ulit-ulitin ko ito palagi. 3 lugar sa Pilipinas ang top 3 na minamigrate ng mga tao, ng mga Pilipino, no, from Manila, from different places, lumipat sa Iloilo, Davao, and Samar. So Iloilo, ngayon naiintindihan ko na kung bakit maraming lumilipat sa Iloilo kasi nga napaka-livable city naman pala talaga niya, napakagandang lugar. Tapos sa Davao, alam na natin yun, no? One of the safest city in Davao, and syempre life is there dahil mura ang mga pagkain lahat. Ang sa Samar, di ko maintindihan. Ikaw, ma'am, bakit kaya maraming lumilipat sa Samar? Nagmamigrate. Di ko rin alam. Lumagay sa tahimik. Di ko rin alam. Aha. Kasi yun na yun eh, nagmamigrate, di ba? Doon nila piniling mag-retired, doon ilipat ang pamilya, di ba? Mostly naman dito sa Iloilo. Oh. So, di ba? So, ang Iloilo at Davao, given and understood na natin yun. Oh. Kasi one of them, silang dalawa ay isa sa mga most livable city. Kung hindi man sila ang pinaka, isa sila sa mga most livable city. Di ba? Pag livable city, ibig sabihin, kompletos, recados, may airports, may ports, mayroong mga local markets, lahat-lahat. Tapos dito pa, Mega World, 72 hectares. Mixed use, urban development. Ang galing, ang ganda. Magkano ang unit? Yung pinakamura sa is 5,435,000. Almost 6 million. Ang pinakamahal, 18M. 18M. Okay. 18 million, that is 2 BR. Ilang yun? Ilang square meter nun? Yun. Yung pinakamalaki doon is 91.5 square meter. Okay. Tapos yung pinakamaliit, 26 square meter. 26 square meter. Liit. Liit lang. Bali, sinong may-ari? May idea ka sinong may-ari ng Mega World? Sinong mga... Si Kevin Tan. Kevin Tan. Sino pa? Corporation siya, di ba? Yes, corporation. Marami sa lahat ng yung doon si Sir Kevin Tan. Kevin Tan talaga, no? Tapos marami siyang mga ka-collaboration, ganun, ka-tie up. Okay, Sige. Ito, kontakin niyo si ma'am. Yan, basta malay natin, mag-inquire sila, tapos ma-convince mo, di ba? Yes, Screenshot nyo na lang, ha? Yan, screenshot nyo na lang. Just in case, gusto yung magkaroon kayo ng ideya, di ba? Kontakin niyo yan si ma'am. Kayo nang bahala. Sa akin, ma'am, ha, pag may Thank you, sir, magbili. sure. Hindi, grabe naman. Hindi, grabe. Wala lang yun, no? Kasi alam- Kung makabinta din, congratulations sa'yo, di ba? Blessings. Hindi naman ako mamamatay kung makabinta ka, no? Dahil sa vlog ko. Di ba? Kung mamamatay ako, di ako makahinga dahil si ma'am nakabinta. Mamamatay na ako siyempre, di ba? Hindi ako payag nun. Pero wala namang mangyari sa aking masama, Nakabinta ka, swerte ka, blessings. At yung nakabili, blessings din sa kanya dahil nakita sa vlog ko, parang ganun lang. Sige, bye-bye. Okay. So yun lang, bali, meron pala sa yun na nga, meron din silang ganun na project sa Cebu. So sa Davao, wala sila kasi meron doon Santras ang itatayo. No, okay? Ano pa ba? Pupuntahan natin, pa-vlog pa natin, Big Beast, Chicken Inasal, World Balance. Yun, sapatos natin yan, World Balance. Sabi nga nila, sapatos sa mga mahihirap. Para sa akin, okay lang, mahirap naman talaga ako. Legit. Pero maganda, De kalidad, durable. Yung aking Adidas, mahal nun.
Pero wala, nasira din kaagad no, sa palakad-lakad. Kaya sabi ko, bibili ako ng, di baling mahal din, may kamahalan. Parang sa mga mahihirap, kagaya ko, mahal na yung nasa 3,000, di ba? Mahal na yun, malaking ano na yun. Pero siyempre, nakatulong siya, investment din yun, no? Equipment ko rin yun para sa pagbablog, di ba? Hindi ka pwedeng magbablog na yung sira mo, yung sapatos mo yung sirang-sira, di ba? Kawawa yung paa mo nun pag nagkataon. So yun lang, ito na yun. So mula tayo sa 3rd floor, bumaba sa 2nd floor, tapos ito yung pinaka-ground floor. Tapos yung cinema pala, puntahan natin. Sa laki na ito, no? Parang 1.1 hectare. So malawak siya, parang hindi natin kaya siyang ikutin. Tapos gabi na rin, uuwi na tayo at matutulog na. Marami tayong pupuntahan bukas, no? Magano pa tayo, Arevalo, Pavia, subukan natin mag-Pavia. Pero yung Molo talaga, tsaya ano, yung Haro. No, hindi natin yung pwede palagpasin, hindi pwede tayo lilipat ng ano, Bacolod. Na hindi natin maiikot yung ano, lugar na yun dito. Labas tayo dito. Ano meron dito sa lugar? Peak holiday vibes. Kape, Starbucks. Pero gusto ko si ano, si Pick Up Coffee. May ano ba to? Kasi may basa, so baka may pa-fountain talaga to kanina na natapos na lang din, ano? Or baka sa ulan. Okay, tama, parang umulan nga yata kanina. Okay, meron pa sa likod dito, oh. Tingnan natin. May park din dito. Ano meron dyan? Countdown. 40 days until Christmas. Okay, ano meron dito? Parang garden, no? Tapos lagayan ng mga bisikleta din. Ang ganda, festive mall na. Pinakamagandang mall. Di naman. Baguio pa din, is in seaside pa rin. Kung pwede ko siya ilaban kay ano na lang, kay KCC Mall of Jinsan. O nga pala nun, nakalungkot sa SM Jinsan na ano, nasira yung ano nila, gusali sa loob. Festive market. Para mga burat-lakan to dito, no? Mga shops. Flower shops. So para ito yung binibenta ni ma'am. Okay, balik tayo sa loob. At dahil tayo diba kayo nasa ano, sa 3rd floor na covered walkway. So try natin sa 2nd floor, no? Parang mas maganda ang mga pa-Iloilo sa 2nd floor na walkway, covered walkway. Tara, akyat pa tayo. So yun, tinanong sila kuya, tinanong niya si ma'am dito na kung saan nga ba yung mga historical sites, historical area. Mag-asawa sila, bumili sila ng damit. So since wala na isagot si ma'am, buti naman ako talaga, ito nakasulat to. Yun, kaya in-interrupt ko na. Kasi ang purpose naman natin, intention, maganda naman, no? Yung pagiging marites natin ba na nakatulong, ano? Sabi ko, sir, puntahan mo na to. Kasi ang Iloilo City, meron silang 6 na distrito dito. Yun na nga yung Mandurriao, Molo, Haro, City Proper, Arevalo, and La Paz. Na Pavia, ganon. So, yung mga lugar na yon, doon mo makikita yung mga historical sites like mga churches, no, and cathedrals. La Paz Batchoy and Molo, Pansit Molo. So, ito siya, hindi to siya historical sites, itong Mandurriao. Itong business park nila dito sa Mega World, pero grabe ka-iconic siya, mga gala. Grabe the best. So naghahanap ako dito ng item, no, na gaya nito ba, for example, yan, nakalagay Cotabato. Yan. Napunta ng Cotabato City. Ako'y sinilang sa isa, mga ganun, no. So kaso sa damit ayoko na madamit kasi marami akong ayoko maglaban ng napakadami. Ito na tayo yung mga labit ko na gustong suotin, yung maninipis na overnight matutuyo rin siya. Wash and wear. Dahil kasi na-assign ka ito kasi gaya no, na-chempuan, natanungan ka, tapos wala ka na isagot. Although din naman sila disappointed, pero parang failure sila. Mas maganda din minsan pag kasi frontliner kayo, no? Jeepney driver, tricycle driver, taxi driver, mga hotel front desk, di ba? Tsaka ikaw din, so frontliner ka, so mas maganda kung i-screenshot mo rin to para ma-recommend mo rin to kasi ito, legit. Marin natin bukas, di ba? Dito ka, frontliner ka, picturean mo yan, screenshot mo.
Okay lang kung may magtatanong sa'yo, wala kang maisagot, ako yung sasagot, no? Oo, tutubusin kita. Pero dahil anito nga, frontliner ka talaga, so, magkano yung mag? Kaso bawal kasi sa aeroplano yan hand carry lang ako. Maganda sana to. Wait lang, ano pa pala tayo? Cinema muna tayo. Tapos panghuli na yung yung covered walkway. Okay? At dito tayo dinala ng ating makakating paa. Kasi hinahanap natin yung cinemas. Ito pala sa kabila. Cinemas, Nature Republic. Time check. Alas 8:58. Grabe, no? Ang daming maliit island area ang Iloilo City, pero grabe. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang dadaanan yung mga iconic places nila dito. Ang galing. So ito na yung tinatawag na New Iloilo, ang Mega World. O di ba? At ngayon may nag-comment si Carlito. Carlito, shout out. Carlito or Warlito. No, ngayon lang siya, habang ako nag-vlog nito, nakita ko yung yung kanyang notification. Sabi niya na dati daw tong ang airport daw ng Iloilo City dati ay sa Iloilo City daw talaga. Kaso inilipat dun sa may Kabatuan kasi ang dating airport ng Iloilo City ay ginawang Mega World Business Park. So ito na yun. Ganda, no? Iba, no? The best. Okay, ito na yung cinema area nila dito. Ilan ba? Ilang cinema meron? Cinema 1, Cinema 2. Maliit lang, no? Dalawa lang. Ayun, no? So, 1, 2, 3, 4. So, hanggang Cinema 4. Tapos yung sa Cinema 4, yun yung VIP. Wala silang 3D laser, no? Yung tag 750 kagaya sa SM IMAX with laser. Ito yung Cinema 3. Cinema 3 o Cinema 4? Ayun, Cinema 3. Tapos, ayan, lang pala, Cinema 1, Cinema 2, Cinema 3. Pero yung Cinema 3, dalawa. So, basically, ito na yung Cinema 4, VIP. 500 pesos lang. VIP means yung ang kanya seating capacity is 48 lang ka tao sa theater. Tapos, reclining chair. Para ka na nakatulog. May ganyan tayo sa Gaisano Mall, di ba? Sa Davao. Yan na. Okay na tayo dito. We're done, no? Hindi pa pala. Last nating ipakita is yung second floor na covered walkway. Parang gusto ko yun eh. May experience puntahan. Unlimited wings. Magkano? Dito talaga natin masasabi na ang Pilipinas ay mayaman. Kasi may mga tayo eh. May mga business parks. Mga business districts, no? Moderno ang Pilipinas. Natatalino ang mga tao. Emotional nga lang. Matatalino pero emotional. So pag emotional, the moment na gagamit na ng emosyon yan, wala na, makakalimutan na yung pagiging smart, pagiging practical in the batawag dyan. Okay. Okay, andito na tayo sa second floor walkway, covered walkway. Kape. O, ito na yun, no? Yung second floor walkway. Yan lang, no? Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Sana nagustuhan nyo ang ating ginawang kaunting palabas, no? O ako, masaya ako na nagawa ko to para sa aking sarili at para na rin sa inyo na nanonood dyan. So sana nagustuhan nyo. Festive Walk Mall, nakala ko talaga is, lang siya, no? Yung inuman. Kasi di ba kasi sabing mall, no? Festive Walk lang talaga nakalagay. Tapos may inuman, no? Parang Red District. Just like Angeles City na Walking Street and Maximum or Mango Avenue sa Cebu City sa May Fuente. Yun lang. So napakaganda pala. Mall pala talaga siya na napaka-unique. So that's all for today's video. Thank you for watching. Ingat!